Ngayon, kinalkal din mga kababayan yung mga sabi, baho ni Saldico. O yung debate mga kababayan, discussion sa constitutional reforms o itong charter change, kung saan-saan na po napunta yung usapan. Nauwi mga kababayan sa bangayan, away ng mga senador at saka mga congressmen. Naglabasan na po ng mga baho. Nauwi mga kababayan sa PDAP scam. Grabe na ngayon ang sagutan po between ako Bicol Party List Representative and Chairman ng Committee on Appropriations, Saldico, saka po si Senator Joel Villanueva. Bakit niya Mr. Maravillas? Ano yung pinagmulan? Minaliit kasi mga kababayan ni Senator Villanueva, yung unang diskusyon natin, yung mga senador, minamaliit yung mga congressmen. Bumulta po si Saldico. Kayo niyang mga senador, masyado ninyong minamaliit kaming mga congressmen. Lalo pa po si Joel Villanueva, dati pong si BAC, party list representative noon before naging senador. Pero anya, pag dating ng eleksyon, punta kayo sa aming distrito, humihingi kayo sa amin ng suporta para manalo. Ayun, mga kababayan, nagkainitan yung dalawa. Nang sabihin mga kababayan ni Saldico na masyado niya kayong mayabang. Ayan po. Noong isang linggo to, ay tama, masyadong hambog. Saldico reminds Joel Villanueva of Ombudsman dismissal over pork barrel scam. Buwelta mga kababayan ni Joel Villanueva, maligo ka muna. Villanueva hits back at House Appropriations Chief. Napunta po sa kung ano-anong mga usapan po na wala man kinalaman sa wala man kinalaman sa tsa-tsa. Talaga niya Mr. Maravillas, matindi itong issue sa pag-amyenda ng ating konstitusyon. Talagang matindi po kung ano-ano po yung pumasok na issue. Napunta mga kababayan doon sa kaso ni Janet Lim Napoles, yung PDAP scam. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga nakakatuwang kwentong ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco, dito sa amin, sa Albay, etc. Kahit saan pong bansa gusto ninyong mag-travel, pwede na kayo mag-online booking po dito sa amin. Pati sa hotel, may Paymaya po kami, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Saka may bagong product kaming paninda mga kababayan. Eye Glow Serum. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto. Galing po itong South Korea.
yung epekto po sa aking anak na architect entrepreneur. Negosyo niya po ito, before and now. Di ba mga kababayan, kitang-kita yung diferensya? Sa mga inquiries ninyo, contact ninyo Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan, mainam po siya. Paid lang sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya mga kababayan. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties po. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Balikan natin yung mga controversies mga kababayan kasi dapat sana yung focus ng ating mga legislators po, yung panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tulungan siya na mapaunlad yung ating bagong Pilipinas at yung pakiusap niya na gawing mas attractive po yung ating bansa sa mga foreign investments sa pamamagitan po ng pagtanggal dito sa mga restrictions. Kasi sabi nga po ni Congressman Joey Sarte Salceda, Chairman Committee on Ways and Means, ang sikip-sikipan niya dito sa atin. Yan po, Salceda's big frustration on Philippine economy. Ang sikip-sikip, yan po, ang ating economy niya is so tight against the entry of investments. Nearly all of its neighboring countries have overtaken it. Nalampasan na niya tayo ng mga kalapit-bahay nating bansa. Sabi ng aming puging-puging Congressman Joey Sarte Salceda, sabi niya, we are third most restrictive economy niya in the world. And all those restrictions are in the Constitution. Ito dapat yung tutok ng mga senador. Si Super Ate nasa PI investigation hanggang ngayon. Yun si Villanueva po, Senator Villanueva, inaaway yung mga congressmen. Nagalit tuloy si Saldico, Chairman Committee on Appropriation. Nangambog mo niya, kala mo niya, malinis ka. Mamaya po, mga kababayan, ibigay ko sa inyo yung awayan. Ito yung dapat pinag-uusapan po eh. Diba? Nawala po sa topic. Sabi po ni Joey Salceda, we are third most restrictive economy in the world. And all those restrictions are in the Constitution. Kasi ang problema nga, ang sikip-sikip natin, hindi natin pinapapasok yung mga pwedeng magpalago ng ekonomiya para meron tayong espasyo for higher wages when productivity is rising. Sabi po ng aming congressman dito sa Segundo Distrito. Salceda claimed that every time the Philippine Constitution would undergo revision, it was toward adding to furthering the restrictions. Baliktad yung nangyayari. Imbis na luwagan, lalo na hinigpitan, kaya ang sikip-sikip na niya. So sabi niya, noong 1902 niya, nalampasan na tayo ng Malaysia. Noong 1935, nalampasan tayo ng Indonesia. Noong 1972, nalampasan tayo ng Thailand. Ngayon naman lalampasan tayo ng Vietnam. Nalampasan na. You see? Yung Vietnam dati mga kababayan, napakahirap na bansa, isa sa mahirap na bansa dito sa Southeast Asia kasi nagkagera sila. Tinulungan pa nga po natin kaya may mga Vietnamese refugees tayo noong panahon ni Apolacay. Ngayon, talo na tayo. You see? So sabi dito, two areas in the existing 1987 Constitution where restrictions to foreign capital are evident have to do with foreign ownership in the media and in the education sector.
The Philippines allow 40% foreign ownership in the education sector and zero foreign ownership sa media. Data provided by Salceda's office shows that in the realm of education anya, Malaysia allows up to 100% foreign ownership. Yung Thailand naman allows up to 50% above, which requires governmental approval. Indonesia allows up to 100% if local tie-up. Vietnam up to 20% for fully private education. Up to 100% for pre-university private education. In Singapore, no restrictions. Nakita ninyo, yung Singapore tuldok lang na bansa. The size of Catanduanes lang po, napakaliit, hindi nga makita haros. Sa mapa ng mundo, talo tayo sa economy. Salceda said, while Congress anya has amended certain laws, yung mga changes were insufficient to attract foreign investors because of restrictions in the Constitution. The current bid to revise the charter intends to relax its restrictive economic provisions. Yan man lang po, economic provisions man lang. Yun ang gustong mangyari ng Congress ay base na doon mismo sa naging hiling ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila na nga yung pinapalid yung Senado o ano, kung ano niya yung gusto ninyong mangyari, susundin lang, i-adapt ng Congress. Ayun, nag-away-away na po. Nauwi po sa, napunta sa PDAF. Napunta yung issue sa Napoles, PDAP scam. Sabi ng aming congressman, I have repeatedly emphasized anya that if foreigners cannot own or have a more secure tenure over land, they will be less willing to invest heavily on capital-intensive sectors. Salceda pointed out that he expects vigorous debates on the issue of land ownership, but my personal view anya as an economist is that we need to open up land to some form of foreign ownership. Our most capital-starved sector is agriculture. In 2022 anya, it accounted for just 1.3 billion pesos in approved foreign investments out of a total of 242 billion in approved foreign investments during the same year. As if the President wanted a timeline for the Senate to approve charter reform, sabi po ng aming congressman, hindi ko anya pwedeng sabihin. I cannot speak for the President, but I can speak of his style based on my experience anya. He recalled that during the deliberations ng Maharlika Investment Fund, the President in the House gave him, as head of the technical working group, unlimited leeway to listen to stakeholders and to institute safeguards and refinements to the measure. The President also allowed vigorous debate on the matter and did not weigh in on the details, just on the principle and the schedule. So I think the style will be the same here. He will encourage vigorous debate on the details, but will strongly support the principle of economic amendments as well as the timeline for getting it done. Yon mga kababayan ang sabi ng aming congressman. Talagang totoo po ang mga sinasabi ng aming congressman. You just imagine. Tingnan ninyo itong balitang ito mga kababayan. Sabi diyan, 167 signature requirement sparks concern for foreign investors in Philippine renewable energy. 167 na pirma po yung kailangan. Para po sa mga foreign investors na interesadong pumasok sa renewable energy dito sa ating bansa. Pero sabi, mga kababayan dito sa balita, dati, 250 signatures. Binawasan na niya nga Mr. Maravillas. Binawasan na nga pala. Binawasan, pero still, napakaraming pirma. Pirma pa lang, abutin ka ng siyam-siyam. Years, mga kababayan. Sinong investors yun?
Pahirapan, mga kababayan, yung pagpasok ng kapital. Ito yung sabi during the Senate deliberations on charter change ni Eduardo Francisco, BDO Capital and Investment Corporation President. Ito anyang 165 signatures are needed for the approval of single renewable energy project. Francisco revealed that despite the Philippines having the Renewable Energy Act, trade liberalizations in tax benefits, the approval process in the country is quite long, typically taking around 5 years. Kung ikang foreign investor po, papasok ka pa sa ganon na napakahabang proseso po. Pag nanyan, doon ako sa Vietnam. Pinapahirapan ninyo kaming mga gustong pumasok ng investment para makatulong sa pagyaman ninyo. Ayaw yata ninyong yumaman at makatulong sa inyong mga mamamayan na magka-empleyo. Doon kami sa nagbibigay sa amin ng mga insentibo. Di ba? At medyo maayos na proseso. Ganon, mga kababayan. Kaya kailangan talagang ayusin natin yung ating konstitusyon. So sabi niya, even if we are all in one, we want to have more energy that is cheaper. What's preventing the investors from actually getting the project is all the bureaucracy, sabi po ni Francisco. It's actually gone down. The required number of signatures a few years back, anya, it was 250. But unfortunately, anya, 167 signatures is really crazy. That's really the real bottleneck. Nakita na ninyo kung bakit hindi tayo umasinso dito sa Pilipinas? Doon pa lang sa mga requirements na kailangan i-comply po, ayawan na. Di ba? Tapos dito sa debate ng charter change po, ibig pag-usapan yung detalye na po ng ng kung ano yung babaguhin sa ating konstitusyon. Ang panahon ng ating mga legislators, lalo yung mga senador, napunta doon sa wala kakwenta-kwentang bangayan. Napunta po sa PDAP scam. Ayan po. Masyadong ambog. Saldico reminds Joel Villanueva of Ombudsman dismissal over pork barrel scam. Ang pinag-ugatan, mga kababayan, yung pang-iinsulto. Pag mamaliit sa Congress, sabi rito, ako Bicol Party List Representative Elizalde criticizes Senator Joel Villanueva for belittling House members, citing his past dismissal over the pork barrel scam. Villanueva's alleged superiority complex and dismissal by the Ombudsman for PDAP misuse brought into focus amidst constitutional amendment debates. The controversy underscores deeper issues within Philippine politics, including long-standing rivalry between Senate and House members. Party List Coalition Foundation Incorporated President and ako Bicol Party List Representative Saldico called out Senator Villanueva for allegedly belittling members of the House of Representatives. Minamaliitan niya ninyo kami dito sa Kongreso. Di ba galing ka dito? Napaka-arrogante mo, anya. So sabi ng ako Bicol Congressman na taga dito din sa amin, unang-unaan niya, Senator Joel Villanueva. Si Senator Joel ho, ay dati naman siyang party list at masyado ho atang mayabang ang ating senador. At alam naman ho natin kung sino siya. Kilala naman ho natin si Senador Joel Villanueva kung sino siya sabi po ni Saldico. Siya ho ay perpetually disqualified sa nadesisyonan ng ombudsman pero mukhang naapila ho niya. Kaya iyan ho ang pagkakakilala natin. Naswertihan niya lang ho na best friend niya si Pinoy at hindi natin alam paano siya nanalo. Dumikit kasi po siya, na-appoint na TESDA. Ayun, tumakbong senador, nanalo. Ang pagkilala niya, TESDA man. Isa pong dilawan nitong si Joel Villanueva. Ngayon, bumuelta po mga kababayan si Villanueva. Sabi ni Villanueva po, kay Saldico, maligo ka muna. Ayan, sabi niya, maligo ka muna. Villanueva hitbacks at House Appropriations Chief.
kung maglalabas po kayo ng baho, dapat naman siguro maligo ka muna. Mr. President, anya 2019 pa po dinispis ang kasong ito na ipinaratang sa atin. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research at nag-aral po ba ang nag-akusag ito sa atin? Kalkalin ngayon ang kanyang mga kaso dahil pumasok siya sa away na di niya away. Kailangan niyang magbanggit ng mga personal attacks. Ikakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ngayon, kinalkal din mga kababayan yung mga sabi, baho ni Saldico. Villanueva mentioned SunWest Corporation which according to him is owned by Co. Ang masakla po, sa kabila po ng track record nito, ni Mr. Saldico, inappoint po siya ng Kamara kasi ang sabi po, involved niya ito sa Pharmaly scandal, the Department of Education, yung laptop deal, tapos may tax cases niya ito sa BIR. Pero anya, inappoint pa ito sa kabila nito bilang tagapagbantay ng kabanang bayan. Inappoint siya by the House to guard the government coffers. Kasi, naging kwampo si Saldico, chairman ng Committee on Appropriations, yun ang minimin ni Villanueva. Si Dracula, inappoint bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Matindi, tinawag na Dracula po mga kababayan si Saldico ni Villanueva. He also refuted Co's claim that he is belittling the House of Representatives, saying that he would not reach wherever he is right now if not for being a member ng HOR. Villanueva ended his speech by calling to end the fake PI. Galit na galit kasi mga kababayan yung mga senador sa People's Initiative. Isabi po ni Congressman Joey Sarte Salceda, sinilb na namin anya yan. Na-shield na anya yung People's Initiative kasi pinag-uusapan na itong yung House Bill, yung joint resolution pala, yung joint resolution ng Senado at saka ng Kongreso sa pag-amyenda ng ating konstitusyon. Ito po, mga kababayan, yung sabi ni Salceda, under the state of cryogenics niya. Pakinggan natin yung sinasabi ni Joey. Should be cleared to them because that is the instruction of the President. Kumbaga, ano ba yung tawag doon? Cryogenics. Bubuhayin lang namin kung kailangan. Saying effectively, the instruction of the President is let the Senate do its work on RB 86 and then the House essentially, because that is the implication naman ng 10650 when so hindi naman sa nagrarason ako, but 10650 sabi, so by what rules and regulation naman will we do PI? There's no more rules governing PI. The IRR has been shelved. So effectively, the shelving of the 10650 is in effect a shelving of the PI. So hindi ba, I think sapat na yun para sa Senado na there is no sword of Damocles over them. And that's why, although may mga disagreement kami with respect to the urgency or the deadlines, but at least, we can now have the poison in the atmosphere is no longer there. Wala na doon. Kasi nga, so yun ang implication ng speech ni Presidente doon sa CONSA at yun din ang implication ng pag-shelve ng COMELEC ng 10650. Again, let me repeat, by what rule will the signatures be gathered when the rules have been set aside? For now. Effectively, wala ng PI daw for now. It's in a state of cryogenics. So, hindi na nga Kongreso. Kasi hindi man yung Kongreso yung
initiate ng ay, dali lang po may pumasok na ano ba to? Pelikula. Hindi man yung Congress yung nag-initiate ng PI. Yung nagpapapirma po, yung pirma. So ang nag-shield po, yung COMELEC. So wala na niyang sword of Damocles na masasabi tayo. Yun ang kinakataranta kasi po ng Senado, ng mga senador. Kaya ayon, nawala sa topic, nandun na sa awayan ng mga senador, nagsabuyan na po ng putik, nagpasingawan ng mga baho. Yan po, yung sagutan ng dalawa. Kung maglalabas kayo ng baho, dapat naman siguro maligo ka muna. Nag-research at nag-aral po ba ang nag-akusang ito sa atin? Kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso dahil pumasok siya sa away na di niya away. Kailangan niya magbabanggit ng mga personal attacks. Ikakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Sagot naman po ni Saldico, our records show that, hindi si Saldico, yung Attorney Sarina May Altes Domingo, Graft Investigation Officer. Pinalabas na may certification pala to. In clearance certifying that ako Bicol Party List representative ko has no pending cases with the Ombudsman. You see? So, yan po mga kababayan, yung mga maiinit na bangayan dahil po dito sa charter change na palayo po tuloy yung mga usapan. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.